Good morning once again mga kapatid. For this video, gagawa po ako ng content patungkol po sa problema ng mga pabo mga kapatid. Nakikita nyo po, yan po yung problema ng ating isang kapatid. Nagtanong po siya kung ano po daw yung magandang gamot dito. Ayan. Pagdating po talaga sa gamot mga kapatid ay ibang usapan na po yan. Kita nyo naman, sakit po yan sa atay. May tama po yung atay ng pabo na yan. Mostly ito po yung pinaka problema po talaga sa ating mga alagang pabo. So ngayon, base po sa aking mga nakalap na idea, sa mga naging karanasan ko na po sa pag-aalaga ng pabo, magbibigay po ako sa inyo ng pangunahing lunas po niyan. At the same time, ibibigay ko po sa inyo yung mga nakikita ko pong dahilan kung paano at bakit nakakaganyan yung ating mga alagang pabo. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Ito po yun mga kapatid, yung ginagawa kong lunas o remedyo sa mga pabong ganyan, nagkakasakit po talaga sa atay. Sa mga nagsisimula pa po sa pag-aalaga ng pabo is mahihirapan po tayong i-determine talaga yan kasi nga nagsisimula pa lamang po tayo. Salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong ito ay mabigyan ko po kayo ng kaunting idea patungkol po dyan. Meron po akong isang kapatid o kababayan po natin, kumbaga magpapabo rin siya. Yung isang paraan niya po pagdating po sa ganyan is yun pong painumin po natin ng katas ng oregano at malunggay. Pagsasamahin po natin yung katas na yan, yan po yung magiging antibiotic ng ating alagang pabo. Tapos yung katas ng malunggay mga kapatid, yun po yung magiging food supplement ng ating alagang pabo na nagkakasakit po. Ayan. So ayon po sa kanya, epektibo po yan at ang pinakamaganda is wala po tayong gasto basta't may tanim lang po tayong oregano at saka malunggay. Ayun po. Yun po yung ating ipapainom sa umaga at sa hapon. So sa ngayon po ay hindi ko pa po masyadong nagagamit dito sa aking pagpapabo kasi nga yung inisip ko talaga is yun pong prevention is better than cure. Napaka yan po talaga naman yung pinakamaganda kasi nga kung mapiprevent natin yan is hindi na po tayo a-apply ng mga gamot sa ganyang mga sakit. Kaya lang hindi talaga yan naiiwasan. So yun po mga kapatid, kayo na po yung magtimbang-timbang kung paano po sa tingin ninyo. Pero para sa akin is mabisa po yan mga kapatid. Dahil mostly po sa mga gamot ng mga hayop, isa po yan sa ingredients yung oregano. So yung magiging pamamaraan yan is papainumin natin sa umaga at sa hapon. Kahit hindi na po tayo daw magbigay ng pagkain sa ganyang pamamaraan. Kasi nga ayun na, yun na po yung magiging antibiotic, yung katas ng oregano. Tapos yung magiging food supplement niya po, o magiging parang dextrose niya, is yun naman pong katas ng malunggay. Ayan, gagawin natin yan hanggang sa tuluyan na po siyang kumain. Napakagandang idea po talaga yan mga kapatid. So pagdating naman po sa antibiotic, yung ginagawa ko dati is pinapainom ko yan ng Primoxil. Kaya lang ayun, iba na po kasi talaga pag ginagamot na natin kumpara sa prevention po yung ating ginagawa. Kita naman natin pag sa tao mismo, personal po yung nangyayari rin sa tao. Pag may tama na po yung atay, hindi na po talaga minsan nagtatagal yung kanilang buhay. Kaya lang kung may pira, ayun, nagsasucceed pa, pero minsan namamatay pa rin. So yan po talaga yung realidad pagdating po sa pabo. Yan naman po, ibibigay ko po sa inyo kung ano po yung mga posibleng dahilan yan. Ang pinakaunang dahilan po niya na nakikita ko is yun pong ating mga alagang pabo ay nakakakain po ng kanilang dumi. Ang pinakahalimbawa niyan mga kapatid na ipapakita ko po sa inyo is ito pong andito sa aking tawag dito.
sa aking brooder. Ayan. Kung nakita nyo po ang vlog na ito mga kapatid, alam ko po napakalaking bagay po ito na inyo pong makuha dito sa aking mga vlog. Sa mga nakasubaybay na po sa aking vlog, nakakuha na po sila ng mga idea patungkol po dito. Ito po yun. Iwasan nyo po na ang inyong mga alagang pabo ay makakakain po ng kanilang dumi. Lalo na yung mga dumi na andito po sa ilalim ng ating mga brooder. Tandaan nyo po mga kapatid na mostly sa mga kulungan ngayon na ginagawa ng mga backyard farming ay yung pakainan nila ay nandito na rin sa loob ng brooder. Tapos yung pagkain o feeds na nandito, lalo na po yung mga feeds kasi mostly po talaga sa mga nag-aalaga po ng pabo, pag sisiw pa po talaga is feeds po talaga yung ating pinapakain sa kanila. Ayan. Natatapon kasi yung feeds sa itaas mga kapatid, pag natatapon yan sa baba. Kapag wala po yung bakod, kagaya nito, rekta po yung kakainin ng mga manok, lalo na yung mga pabo, yung mga batang pabo na bagong pakawala, nakasing edad nito. Ayan, napakatakaw pa po niyan sa feeds. Kaya, biruin nyo naman isang botil ng feeds na laglag dyan sa ilalim, tatakbuhin nila yan, kakainin, tapos, ayun, nasasamahan po yan ng dumi na matagal na pong nakalaglag dyan sa ilalim. Yan po yung isa ko pong nakita na dahilan kung bakit nagkakaganon yung ating mga alagang pabo, kung bakit nasisira yung kanilang lamang loob, nagkakaroon ng mga spotting yung kanilang atay. Hindi ko po ito sinasabi na tama po ito mga kapatid, ngunit sa inabot po ng aking pag-aanalisa is ito po yung isa sa nakikita ko. Ang pangalawa naman pong dahilan mga kapatid kung bakit nagkakaganyan yung ating mga alagang pabo is yun pong maaga natin silang sinanay binabad sa pagpapakain ng iba't ibang klaseng dahon. Ayan. Bakit ko po yan nasabi mga kapatid? Kasalukuyan nga ay hindi na po muna ako nagpapakain ng azula. Kasi yun pong azula, yun po yung isang nakikita ko dati. Yung hindi ko pa alam ito. Kasi nga grabe po ako kung magpapakain ng azula sa una mga kapatid. Talagang inaraw-araw ko po talaga. Ayun. Kaya nakita ko po yun na yun po yung dahilan. Ngunit nung pinagtimbang-timbang ko naman po is nakita ko po na posibleng yun, pero ang nakita ko rin is yun pong maaga ko po silang pinapakain ng mga anong tawag dito, mga dahon. Kahit hindi pa po sila umabot ng isang buwan is binabad ko na po talaga sila, kumbaga anli pakain po ng mga dahon. Yun lamang po. Hindi ko po ito sinasabing tama, pero yun po yung isa ko pong nakikita talaga. So ngayon, yung ginagawa ko na po ngayon mga kapatid is hanggat hindi pa po sila umaabot ng isang buwan, hindi ko muna sila pinapakain ng mga dahon-dahon. Kaya siguro sa pagkakataong ito, hindi ko na masyadong na-encounter yung may tama po sa ata yung aking alagang pabo. Ayan po. Yun po yung aking ginagawa mga kapatid. Yun po yung prevention na ginagawa ko po ngayon. Nang sa ganun ay maiwasan ko na po yung mga ganong sakit ng pabo. Pero hindi ko naman sinasabi na 100% talaga nawala na pong ganun. Kasi nga marami po tayong mga lapses talaga na nagagawa eh. So isa pa pong paraan mga kapatid is ito po, ayan o, kung nakikita nyo yung pakainan nila is naglagay po talaga ako ng bakod sa gitna. Nasa ganon ay yung kanilang pagkain ay hindi nila maiiputan. Hindi sila mag-standby sa gitna para maiputan yung pakainan nila. Ayan. Pero kahit ganyan, minsan may napupunta pa rin sa gitna na kanilang dumi. Kasi nga nagkataon na doon po sila nakatalikod sa kanilang pakainan, chimpo naman na shot sa kanilang pakainan yung kanilang dumi. Ayan po.
Uy, kawawa yung isa mga kapatid oh. Naiputan yung kanyang ulo. Ayan oh. Ayan. Naku. Baka nasa itaas yung nag-ipot niyan tapos nasa baba siya kaya nagkaganyan. Yan po yung aking sagot mga kapatid patungkol po sa problema ng ating pabo. Yan po talaga yung pinaka-problema po talaga kasi nga hindi natin yan basta-basta nakikita sa loob. Yung tama po yung ating alagang pabo, hindi po natin yan basta-basta lang nakikita. So, yun po. Ang anong tawag dito mga sintomas po niyan is lagi yung nakadapa sa lupa. Naobserbahan ko po yan yung mga pabo po na may tama po yung kanilang atay. Parang madali lang hingalin. Ayun. Katatapos ng kumain, nakadapa agad sa lupa. Kumbaga, palang napapansin mo talaga na nilulublob nila yung kanilang anong tawag dito, dibdib sa lupa. Isa po yung sinyalis talaga mga kapatid. Tapos, ayun nga, parang madali lang silang hingalin. So, ayun po, yung pinakamagandang paraan po na nakikita ko po para hindi na po masyadong magasto is yun pong painumin natin ng oregano at saka malunggay. Ayun. Pero pag nakita natin yung mga sintomas na something na parang kakaiba po mga kapatid, tapos ayun, nasa saktong edad o saktong bigat naman po, kaya naman pong iulam. Ang pinaka ginagawa ko talaga mga kapatid pag nakikita ko pong ganyan is ayun, para hindi na masayang, hindi na ako gagasto, total manumang pabo. Pag nakikita ko yung mga sintomas na yon, matik na yan, kakatayin natin. Tapos ayun, itatapon yung lamang loob. Pwede pa namang mapakinabangan yung kanyang katawan. Ayun lang, ang kanda nun, isili pa po siya na-apply ang mga maraming antibiotic. Ayan na lang po yung ginagawa, yun, inaadobo para hindi na po masyadong masayang. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo mga kapatid. Itong mga paraan ko po, hindi ko po ito sinasabi na tama po ito. Ngunit sa naging karanasan ko na po, ito po yung paraan na aking ginagawa ngayon. Nang sa ganon, yung sakit na yan ay hindi po masyadong ma-encounter sa aking mga pabo. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon, lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang po na problema kung paano at anong gagawin nila pag nakaka-encounter po sila ng ganyang sakit. So sana nakatulong ito sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.